Hello mga kabayan, kumusta ko kayo muli? Welcome sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon patungkol po dito nung nakita nila Pinuno Ka-Business si Bong doon sa kanyang mga barkada na nakikipag-inuman. Pero bago ko po ituloy, maraming salamat po to my new subscribers. Thank you sa suporta ninyo and yung mga nagla-like, nagko-comment at saka nagsishare po sa aking ginagawang mga reaction. Maraming salamat sa inyo. And please support po Ka-Business Official. Sa ngayon po mayroon na siyang 490k subscribers. Salamat po sa mga bagong nag-support po kay Pinuno Ka-Business. And also, suportahan din po natin ang kanyang anak, Papa Dins TV, at saka ang Ka-Business Family Channel po na inahandle naman ni Boss Dave. And shout out, please support na rin po ang mga kagwangs, Kagwang Inte Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Burunok Official, Kagwang Bugi Official, and Kagwang Bong Official. At sana ito si Bong magbago din siya. At hindi naman talaga ito pakakawala ni Pinuno Ka-Business or hindi siya pababayaan ng Ka-Business family. And please support din po yung aking mga kasama mga reactors, Anime Reactors TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Fleurs Channel, Alminda Mix Vlog, Katangay PLC, and MK Inday Cry. So ito po yung reaction ko dito. Nung nakita na si Bong ni Pinuno Ka-Business, nila Entoy, kasama yung sila Jay, nandun sila, si Mrs. Ka-Business, nandun din. So, yung mga kagwangs. So, ito yung pakinggan natin kasi bumabak agad ito si Pinuno. Nung nakita na ni Intoy. Huli ka mo. Okay. Mukhang kaya na ng hawak mo. Grabe si Bong, Ano yan? May hawak-hawak na bilog. Lasing ka? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Wala naman kaya. Umuwi ka muna doon sa maligo ka. Tapos, tawag nito, usap tayo dyan sa atin mo na hawak-hawa ko sa'yo. Ano talaga siya, makikita natin ang mga kabayan dun sa mga nakapanood na at yung mga hindi pa nakapanood, bisitahin niyo po yung channel ni Pinuno Ka-Business. Makikita sa mata ni Bong yung kalungkutan. So sa aking thumbnail, nakalagay dyan yung Premier Amor. Alam niyo yung Premier Amor? Ito, dati nung kabataan ko, naririnig ko to sa lola ko eh. So nung habang tumatagal, naintindihan ko na ito pala yung ibig sabihin ng Premier Amor ay yung first love. So, dito sa first love ni Bong, alam naman na natin kung sino yon. So, ito yung taong nagpanggap. Okay? So, niloko siya kasi nga ito si Bong nangarap na magkaroon siya ng sarili ng pamilya. Siyempre, umasa siya naman sa tao. So, nasa thumbnail ko po yung sinabi ko dito na nangarap si Bong, pinaasa, ginamit, at niloko. Ayan. Tapos, now, lugmok na siya. So, yun talaga yung makikita natin sa kanyang mukha. Na kahit umiinom siya, nandun yung kanyang kalungkutan, makita mo, ito nga yung sinabi nga ni Pinuno Ka-Business na tinanong kung kumusta siya. So, okay lang daw. Walang okay na ganyan eh. Nakikita natin yung mga ginagawa niya, hindi yan okay. So, yung may nabasa akong comment patungkol pala dito, ang sabi na shoutout ko po si kababayan, bago ko ituloy shoutout kababayan, Benji Sanchez, sabi mo, hindi na po kayo nadala sa taong yan. Paulit-ulit na lang. Ako sinukuan ko na. Umay na ako manood kay Bong. Pero nanonood pa rin siya. Shoutout kabayan Benji Sanchez. Naintindihan ko kayo sa iyong opinion na to. Kasi kahit naman sino talaga mauumay, may irita, may inis na. Pero si Pinuno Ka-Business, hindi ho niya pinabayaan si Bong. So, sandali po ito. Hindi ka ayos. Babae lang yan. Kasi tsaka na kuya. Babae lang yan, tol. Aso. Babae lang yan, po. Aso kuya. Pero kuya, kasi tsaka na kuya. Tsaka na kuya. Tawag nito. Sumanali ka rito. Akin na hawak mo. Asan yung... Ay, sama ako yung. Nag-iinom ba kayo? Oo, meron kami Yun nga, nakikipag-inuman si Bong sa mga kaibigan niya. Ito yung sinasabi ko rito na
kung wala sanang papatol kay Bong na makipag-inuman, tapos yung bibigyan nila ng matinong advice, ito si Bong, na hindi nagiinom, kakausapin nila, yung totoong malasakit ba? Katulad ng ginagawa ni Ka-Business, hindi ito magiging ganito si Bong. Kumbaga yung mga kaibigan niya ay talagang magmamalasakit din sa kanya. Ito yung time dito na muntik na bumigay si Pinuno eh. Mapapansin bagyata yung isa dito. Mabuti shout out doon kay si Kasag J. Maalala siya kay Pinuno Ka-Business. Tapos nandun si Kuya Damo, si Kagawang Damulag, nandun din. Doon sila intoy. Kasi nga, may pagka-arrogante yung kainuman ni Bong. Siguro, syempre, ayaw nang maabala sila. Ano naman to si Bong, nagpipigil doon yung ayaw sumama ni Bong kasi nga nandun siya, mga barkada niya, kikipag-inuman siya eh. Pero nadala rin naman ito nila Pinuno Ka-Business. Nag-iinom ba kayo? Oo, meron kami Ha? Opo. Pwede nga huwag na muna kayo mag-inom, kausapin ko lang ito. Wala. Iwan mo na sa kanila yan. Asla mo kuya, asla. Hindi nga po pwede, hindi ka namin mahanap, ilang araw ka na namin hinahanap. Hey, pasensya na muna ka. Makikisuwi mo na ako, pwede mo pakibigay mo na sa kanila. So yun talagang hindi pumayag si Pinuno na hindi makasama si Bong, maisama, mailayo muna pansamantala doon sa nagiinuman. At talaga ito si Bong, hindi niya, pag si Pinuno Ka-Business na yung karap niya, hindi pwedeng hindi siya sumunod. Talagang napapasunod siya ni Pinuno. Babayaran ko na lang yan. Pero pasensya na muna. Ha? Kausapin ko lang ito. Kasi mga kababayan, Ka-Business Kapapi, pag ito si Bong hindi naagapan talaga, yung hayaan lang siya ng ganyan, malamang sa malamang, magkakasakit to eh. Sa sobrang inom niya, yung iniinom niyang ganyan, may mga kakilala akong ganito mga kababayan, ganyan, umuulan, nagiinuman. Siyempre, nababasa yung katawan mo eh. Alam mo yung ba, nagkasakit na, nagkaroon sila ng TB. Ang iba namatay na. Namatay. Sa sobrang, pabaya. Ganyan ang nangyayari talaga pag sobrahan ka sa pagmamahal mo tapos hindi ka pinahalagahan. Lalaki. Bumibigay. Ang nagiging takbuhan yung alak. Pero mali. Maling-mali talaga ito. Kaya maraming salamat ito lang kay Pinuno Ka-Business dahil nga hindi nila sinusukuan ito si Bong. Kahit yung mga iba dyan sa comment section na na talaga, give up na sila para kay Bong. Tamang panonood lang po tayo mga kababayan dahil sila Pinuno Ka-Business naman at saka yung pamilya, mga kagwangs, sila naman yung personal na nakakasama ni Bong. Dahil sila yung mga nagmamalasakit at hindi nila talaga ito pababayaan. Nakita natin yung itsura ni Bong na sobrang basang-basaan siya. Grabe yung nangyari sa kanya sa taong ito. So kung pababayaan lang, talagang wala na. Kasi kung hindi ito na-rescue noon nila Pinuno Ka-Business, hanggang ngayon baka wala na si Bong. Dahil sa tiyaga ng Ka-Business family, nakikita pa rin natin si Bong. Wala na nga talaga siya kasing pamilya, wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya, suportahan po natin si Pinuno Ka-Business na dumating yung araw, dumating yung panahon na ito si Bong. Ngayon, na ma-realize niya, magbago siya, mapunta siya doon kila Pinuno Ka-Business na hindi na kailangan i-rehab. Yung gabay na lang, basta siya talaga, yung kailangan na tatagan yung isip niya. Maging matibay yung kanyang kalooban. Para bumalik siya sa kanyang dati na malusog yung galing nga siya doon sa rehab. So kawawa talaga ang taong ito pag pinabayaan na lang. Kasi kung hindi ito nila nakilala nila Ka-Business, di okay lang. Kumbaga wala. Kasi kung hayaan nga ito, yung konsensya ba nila Pinuno? Siyempre, makukonsensya yan sila eh. Kaya hindi nila pwedeng ipikit mata na lang na alam nilang ito yung nangyayari ngayon kay Bong na lugmok dahil doon sa relasyon na palpak na hindi nangyari, hindi natupad dahil nga sabihin na natin parang napaglaruan lang siya ng tadhana. May mga taong nanggagamit, kaya ito na siya ngayon. Ang hirap ng sitwasyon ni Bong, sa talaga lang. Ang hirap talaga. So sana may maging anghel pa
sa buhay ni Bong na dumating yung panahon, magbago uli siya. Kasi siguro pag halimbawa dumating yung panahon na yon na halimbawa okay na si Bong, okay na lahat, ang kailangan niya dito magkaroon siya ng anak. Magkaroon siya ng asawa. So siguro pag nagkaanak na yan, na-imagine ko lang, maalala ni Bong, masasabi niya yan sa sarili niya, kung hindi ako tinulungan nila kuya, wala akong ganito ngayon, wala akong anak, wala akong asawa. Marirecall niya yan Kaya sana Bong magbago ka. Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi talaga siya para sa'yo, yung babae ng loko na nagbaasa sa'yo, hindi yung para sa'yo. Kaya sana, hipuin ng ating Panginoon ang iyong puso, Bong, na bumalik ka doon kila Pinuno Ka Business. Kasi dito inabutan siya ng pera kasi tinanong nga ni Pinuno kung ilan na lang ang pera niya. 50 na nga lang daw. Siyempre, pangkain pa niya. So, binigyan lang siya ng 200 kasi kung bibigyan ng mas malaki, tama nga naman si Pinuno, hindi kung may perang malaki si Bong, matagal na pupunta sa kanila, hindi pupunta doon. So, sinakay nga nito, sinama nga ito doon sa bahay nila Pinuno nung time na yon na nakainom, kaya lang, ayun nga kay Intoy, inawala, umalis din si Bong. Hindi pumasok, kasi basang-basa yun. So, mahirap talagang kontrolin yung ganitong tao. Kaya lang, nandun sila Pinuno, sila yung mga nakakaunawa, nakakaramdam kung ano yung pinagdadaanan ni Bong. Kaya andun sila, nakasuporta. Pahabaan talaga ng kordon pagka ganito. Kaya samahan na lang natin po sila Pinuno Ka Business sa pumiyok ako sa struggle nila kay Bong para through prayers, walang imposible. Basta magsama-sama tayo sa panalangin para kay Bong. Darating din yung panahon, yung oras na mararamdaman niya, magbabalik siya doon kila Pinuno Ka Business at makikita natin na balang araw, sana hindi pa maging huli yung lahat ba na mabago si Bong. Kasi baka mamaya dyan, sa kaiinom niya, madisgrasya siya, kung ano yung mangyari sa kanya, wag naman sana. Kasi katulad yan, umiinom, nauulanan, hindi kumakain. Sa totoo lang ito, share ko mga kababayan, ka-business, ka-papi. Share ko na lang sa inyo. Kasi ganyan ang nangyari sa tatay ko broken family kami, pero walang kanya-kanyang pamilya ang aking mga magulang. Ito si tatay, ang ginawa niyang takbuhan sa kanyang problema, may trabaho siya. Paglabas sa trabaho, inom ng inom, hanggang inuumaga, tapos lalo pag walang pasok, inuumaga yun, tapos hindi nakakakain. So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. Ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet. Po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website ng kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, garantisadong epektibo ka-business. Po mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Bukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, clean coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po itong mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po insulin green coffee.
Alright, at syempre naman po mga ka-business namin minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family, Shell C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh wow! Ayan, abin nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yun ang mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Mira, banaan. Ayun. Anong nangyari sa kanya ng mga kababayan? Sa sobrang inom ng mga hard na nauulanan siya, ang kanyang lungs, butas-butas, ang kanyang baga, nangitim, yun yung lungs, baga. Tapos yung kanyang puso, nagkaroon siya ng hepa, tapos may mga bukol-bukol. So, naipagamot namin pero hindi na rin niya kinaya. Tapos nagka-ulcer pa siya. So, ayokong dumating sa panahon na ganito rin yung mangyari kay Bong. Dahil sa pagpapabaya sa sarili, na puro inom na lang, puro alak na lang, hindi niya nakakakain. Totoo po yun yung sinishare ko sa inyo. Namatay yung tatay ko 2009 dahil sa bisyo niya. Dahil hindi rin niya kinaya yung paghihiwalay nila ni nanay. Siyempre, kung ano man ang rason na yun, personal na lang po. Pero ito yung point dito, pag yung mga lalaki talaga na frustrated, yun ang nangyayari. Pero hindi naman lahat. Meron naman mga lalaki na talagang matatag din. Hindi gumagawa ng mga bisyo. Mga ganun. Pero kaya ito si Bong, sana pumagapan talaga ito siya. Kasi kawawa. Hanggat nandyan, papayat na siya eh. Payat na. Ang na ni Bong, pag yan nagkasakit at hindi humina yung resistensya niya, delikado yan siya. Kaya yun, isa yun sa iniwasan, sigurado ako nila pinuno na hindi dumating sa punto na gano'n magkasakit si Bong. Paano mangyayari kung halimbawa magkasakit itong taong ito si Bong na nandoon siya sa kalye? Paano na lang yun? Diba? May magmamalasakit kaya. Mabuti kung magkasakit na nandoon sila Ate Ninette, makita nila, itatawagan lang yan sila pinuno ka-business. At least, matutulungan pa din. Kasi wala namang ibang kukontakin yan eh, kung hindi sila ka-business eh. O, antay pa ba natin na gano'n ang mangyari kay Bong? Bago gumawa ng bago agapan. Katulad ng mga sinasabi ng iba na pabayaan, hayaan. So pag nagkasakit yan, makita na lang natin, may makakita na lang na nakahandusay na pala sa kalsada si Bong, o saka na saka na matataranta kung ano yung gagawin para matulungan siya. So ngayon, habang ganyan pa, pwede bang maagapan? Meron pang time. So yun lang po yung akin ngayon mga kababayan. Nandiyan sa aking thumbnail yung reason kung bakit nagaganyan si Bong, dahil na-inlove ito eh. First time niya siguro. Siguro, yun talaga yung first time niya kasi diba namuhay man siya sa kalsada. Wala naman siguro mga niligawan niya noon. So, yung niligaw naman sa kanya, yung babae. Kaya, talaga siya. Nahulog yung loob niya, na-premier amro nga siya. Umasa. So, ligwak. Ayun ang nangyari. Kaya kawawa. Kawawa itong ating isang kababayan na nangangarap. Kaya shoutout sa'yo, kabayan, na the user. Masaya ka na ngayon, sigurado. Iwan ko lang kung ano yung nararamdaman mo at nakikita mo, may konsensya ka kaya, nakikita mo si Bong. Imposibleng hindi mo makita yung mga upload nila pinuno at walang nakakapagkwento sa'yo kung ano yung nangyayari kay Bong. Sana magbago isip mo, kabayan, no? Kaya lang, hindi na pala welcome si Bong doon sa side ng babae. Ayaw na pala, galit na rin pala yung anak. Kaya wala na din, kaya ayan na. Kaya tama yung sabi ni Mrs. Ka-Business na meron nakapagkwento dito kay Bong na ganyan ang nangyari, ayaw na siyang papuntahin doon. Kaya ayan, pakawala na si Bong sa sarili niya. Nagpabaya na siya talaga. Wala na siyang pakialam, bahala na yan siya kung ano mangyari sa kanya, yun ang nasa isip niya siguro. Pero syempre, ililigtas yung kanyang pagkatao nila pinuno ka-business, tutulungan siya. Hindi siya hayaan na malugmok na lang ng ganyan. Kasi may pag-asa pa naman hanggat nabubuhay tayo,
hanggat may lakas, hanggat nakakagalaw, meron pa rin pag-asa sa buhay, diba? So, mag-iingat po tayo mga kababayan. Shout out po kay kabayan Jessie Lucas, kabayan si Pascual, shout out po sa inyo. Ate Sara, shout out po. Maraming salamat sa suporta ninyo sa akin. And, kabayan, sino pa ba? Yung mga nandito sa aking comment section nung nakaraan. Salamat sa inyo, sa suporta ninyo. Mag-iingat po kayo mga nasa Maynila ngayon dahil binabaha po talaga. Kawawa yung ating mga kababayan dyan na inabot yung baha nila, yung baha na sa bubungan talaga nila. Wala tayong magawa kasi yun nature talaga. Naniningil na yung nature. Sa mga pang-aabuso, wala ng mga puno, yung mga pagmimina, pamumutol ng mga kahoy, ayan na yung resulta ngayon. Kasi makikita natin sa mga ilog, puro mga kahoy, mga putol na mga sanga, kung ano-ano yung mga nandun, tapos yung mga basura andoon. So, Ate Ninette Recta, shoutout po, salamat sa suporta ninyo. And, ayan si Ate Marilyn. Ma'am Marilyn Cabanilla, good evening po. Ma'am Maria Luisa Cartalaba, hello po. At saka sa iyong friend, si Ma'am Jessica, okay, si Ate Ems, and Ma'am Erlenda Navarrete, kumusta po kayo? So, yun sa iba po, next time na lang. So, mag-ingat po tayong lahat. Mga kababayan, please pray po na buti nga, lumayo na yung bagyo sa Pilipinas. Punta na siya sa ibang lugar. So, hanggang dito na muna. To God be the glory.